Hello, good morning guys. Kasabong, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa isa ka parte ngayon ng lagayan ko ng manok. Magpakita na magsampol sa iba sa inyo tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ng manok. Sa umaga na ito ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo nga ang manok parang tao dito. Pagdating sa mga travel natin, dahil lalo na sa malayong lugar. Bago ko ipagpatuloy yun, ang kwento ko tungkol sa kaalaman ko sa pag-travel ng mga manok. Magpasalamat muna ako sa inyo mga lahat, sa ating mga subscriber, sa aking followers, sa aking viewers. Thank you talaga sa pag-support nyo sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. At saka sa hindi pa, paki-subscribe din, paki-follow din itong mga videos ko para naman na makalat, para na mapanood sa kapwa nating mahilig sa industriya sa sabong, pag-breed, pag-alaga ng mga manok. Parang kahit papaano mayroon silang mapulot o matutunan sa akin, pangdagdag sa kalaman nila sa pag-alaga din nila ng breed ng mga manok na mga panglaban din. Kasabong ito ipapaliwanag ko sa inyo bakit ang manok parang tao. Kasi ako dati, noong mga panahon pa yun, hindi ko na matandaan anong taon yun, yung nauso ang pagbiyahe ng Manila. Una kong puntag Manila, alam nyo ba, nagdadala na ako ng mga manok galing ng Negros, dala ko dito sa Manila dahil madami akong mga kaanak ditong nanirahan sa Manila mismo. Kayang inigpunta ko ng Manila, ang dadala kong manok. Pero first time ko, ikwento ko sa inyo, first time ko palang nabiyahe, sa totoo lang, nahihilo ako sa barko. Kung naalala yung mga barkong pagsakyan ng mga manok dating walang bawal, yung Sulpicio Line, yung nalunod, at saka yung Dunya Virginia, nakailang bisko o sakay-sakay manok noon. Tapos yung pangalawa, yung kung yung nakalalang taga probinsyang magbiyahe, yung pinalitan naman ng Super Ferry yun. Pagkatapos busog na busog sa tubig itong manok na ito. Sumusukan. Kaya alam nyo ba na nahihilo din ko, pati ang mga manok kong dadala nahihilo din yun. Yung iba, alam nyo ba sa biyahe ng manok, sa karanasan ko, kayang mga baguhan pa lang, huwag kayong magtaka. Sorry, pasensya nyo ako, nagsusuka busog ang tubig itong manok na ito. Ang mga baguhan, huwag kayong magtaka nga pagbiyahe sa ating mga manok, mayroon talaga pagdating dito sa Metro Manila, kahit sa ang probinsya, manibago. Yung iba nga, umaayaw pa, hindi maglaban, mga isang linggo muna yan bago maglaban, o kaya yung iba isang buwan. Obserbasyon ko na talaga yan sa mga manok ko kasi pinagdaanan ko na yan. Pagkatapos yung manok natin hilo, para din tao, naranasan ko rin yan. Bakit hilambawa kung parang tao din itong mga manok nating alaga, kasi ano din, nanibago din sila pagdating dito sa Manila mismo, sa syudad. Iba ang klima sa Negros, iba ang klima dito sa syudad sa Manila. Nanibago din ang klima. Ang manok mo, alam mo ba, kahit ano kagaling-galing ng Negros ng manok, pag ano yan, mga abutin mo pa ng isang buwan, mabuti pagdating mga 3 days nakapahinga, ibitaw mo, tawag nito, ispar mo, magaling pa rin yan. Pero pagdating ng mga isang buwan yun, ang laking pinagbago sa laro. Yan totoo. Manibago sa lugar dito sa Metro Manila mismo ang galing ng Negros na manok. Yan ang obserbasyon ko. Kaya ang ginagawa ng iba, pag galing ng malayong travel ang manok, pahinga lang sandali, ilalaban na agad. Kasi hindi pa magbabago ang laro. Pero patagalin mo mga isang buwan yan, magbabago na sa totoo ang manok. Mawala na ang diskarte niyan. Kasi malibago siya sa lugar, sa klima, sa hangin. Kagaya sa akin, naranasan ko unang salpa ko ng Manila, unang punta ko pa lang. Hindi ko hiyang sa klima ng Manila, sa usok, sa amoy ng mga dinadaanan ko. Ano yun, yung sinisipon ako, nilalagnat. Panay ako nilagnat-lagnat. Pero nung nasanay ako, nagustuhan ko na ang Manila, hanggang dito na ako nanirahan mismo sa Manila. Yan, totoo kasabog. Hindi ito probinsya ang nilalagyan ko ng mga manok. Parte lang ito ng Quezon City mismo. Malapit lang ko ng
SM Manila, dito sa Manila mismo, halos boundary lang kami ng Manila o Quezon City. Yan ang totoo. Kaya ganun din ang manok natin. Mga ipapayo ko sa inyo mga baguhan pa lang nga kapag ang manok nyo galing sa travel, halimbawa nibiyahin nyo palayo ang probinsya yan, galing Manila ang manok, minsan manibago talaga yan. Mayroon namang manok hindi manibago pero pagod, hilo din sa biyahe, mawala din sa diskarte kung i-spar nyo, magbago din ang laro niya. Maibalik lang naman yan kung patagal-tagalin nyo, alagaan nyo mabuti, i-maintain nyo lang ang vitamins niya, pagkain, at saka isa pa, may nagtatanong sa akin palang kumukuha sa akin ng manok, ang pinapakain pala niya iba kayang ayong kainin, kasi ang mga manok ko, ang maintenance nilang kinakain ito, Inerton. Mula sa pagkain nila ng D-old pa lang, sisiw sila hanggang 3 months. At pagpalit ko niyan, pagdating ng 4 months, 5 months, ang pataas, ano na yun? Inerton, sanay sa Inerton. Kaya binibigyan ng mga ibang pagkain, ayaw daw kumain. Yan ang totoo kasabong. Kaya alamin nyo kung ano ang kinakain ng unang, kung nakakuha kayo ng manok, anong tanungin yung may-ari kung anong kinakain yan, para hindi siya manibago, hindi ninipis ang katawan, bulto pa rin katulad nito, bilog na bilog ang katawan. Ayan. At saka kayong mga baguhan pa lang, kailangan ang kulay, pipiliin nyo yung mga kulay na nasa uso, na mabilis mabili, lalo na kayong mga baguhang nagbibreed na pang binta nyo, yung nasa usong mga kulay o sa height o sa pangatawan, na hindi oversize ang manok natin, hindi sobrang liit. Mas maganda kung medium size lang, mabilis siyang mabili, madali na ilalaban. Pero pag oversize, sobrang laki, sobrang tangkad ang manok, diyan na papasok ang sinasabing logi-logi tayo sa pag-alaga, kasi makabinta kayo yan. Ulitin ko sa inyo, pa isa lang, dalawa, wala na, di na maulit. Di kagaya ng mga manok mga sasakto sa sukat na walang sawa ang bumibili, na mahilig maglaban ng manok, lalo na kung quality ang manok mo, lamang sa panalo kay sa talo. Yan lang ang pinakasikreto dyan, na balik-balikan ka ng mga customer mo sa manok kung ang manok mo nasa ayos. Kahit natatalo man yan, pero nagpakita talaga ng sakto nga lumalaban hanggang huli pininga. Yan lang, hanggang dito muna ko. Sana may mapulot mo tatunan kayo mga baguhan pa lang. Maraming salamat talaga. Ulitin ko sa inyo, sa aking subscribers, sa aking viewers, sa aking followers. Ang masasabi ko lang sa inyo, basta tayo nga mga mahilig sa larangan, sa sabong, sa pagmamanok-manok, di tayo magpahuli pagdating sa pagpili sa linyadang hindi tayo lugi, mailaban man yan o maibinta mo yan. Yan lang, thank you, bye bye, maraming salamat.